Mga halaman na kontra kulam at bad elements. Karamihan sa atin hindi tayo pamilyar sa mga ganito. Ngunit, mayroon po talagang mga tao na marunong gumawa ng ganito laban sa iba. At mayroon talagang mga bad elements sa paligid na nagiging dahilan po ng kamalasan. Mahalaga na proteksyonan ninyo ang sarili ninyo or ang pamilya ninyo para hindi po kayo magkaroon ng iba't ibang uri ng kamalasan sa buhay. Kung minsan po kasi yung kamalasan ng mga tao ay naidudulot po yan ng iba't ibang uri ng negative energies, depende sa kung paano nila ito hinaharap. So may mga tao na ayaw sa inyo, anumang bait ninyo. May mga tao talaga na hindi tayo gusto. Meron po talagang ganon. At ang mga elements po, nandyan na talaga sila, kasama na natin yan sa mundo. Hindi lang tayo ang nabubuhay dito. So, proteksyonan natin yung sarili natin para hindi ito magdulot ng kamalasan sa atin. At para po doon sa comment ni Sir, na kung hindi po pwedeng gamitin yung insenso, ano ang po pwede? Pwede ka pong gumamit ng salt. Ngayon, kung yung furnitures mo o yung cabinet mo ay mamahaling cabinet yan, huwag mong lagyan ng salt sa loob ng cabinet, yung asin mo ilagay sa loob. Kasi maaaring yung moisture niyan makasira doon sa wood ng cabinet mo. Pwedeng buksan mo yan twice a week, umaga. Kung maliwanag naman yung area na pinaglagyan mo, buksan mo, saglit lang. Tapos isara mo din para maalis sila. Sa palagi ang pagbubukas niyan, naaalis yung mga stagnant energy sa loob, hindi sila mamamahay. At itong mga halaman na pag-uusapan natin ngayon, maglagay po kayo nito sa tahanan ninyo. Mura lang naman ito, may maliit naman ito. Naabot kaya ng lahat, maglagay po kayo para hindi kayo magkaroon ng iba't ibang uri ng negative energies. At para po doon sa nag-comment na yung kwento ko ay gawa-gawa, hindi po. Itong mga kinukwento ko sa inyo, ito po ay mula sa reading ko doon sa mga tao na napuntahan ko. At ito ay kinuwento ko sa mga kaibigan ko, kakilala ko, bilang ebidensya sa kanila na talagang nangyayari ang ganito kapag napabayaan ninyo ito sa area ninyo. Pwede talaga kayong malasin. Kasi may mga tao po talaga na hindi naniniwala sa iba't ibang uri ng pamahiin. Ang iniisip nila, ito ay kwento lamang. Kaya mas maganda po, umiwas ka, wala namang mawawala sa iyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa mga subscriber ko po na kahit hindi ninyo ako kilala, nananatili po kayo sa aking channel. At sa mga bagong nag-subscribe ko, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat na nagko-comment po, salamat po sa inyo. Mga halaman po na kontra kulam at bad elements. Unang-una po, kamyas. Ang kamyas po ay isa sa mga halaman na ginagamit po sa feng shui bilang pang-akit ng good luck energies. Pampaswerte ito sa negosyo. At hindi lang pampaswerte ito sa negosyo. Ito rin ay ginagamit laban po doon sa mga tao na kayang gumawa ng ritual para maralasin ang iba. So, kaya naglalagay ng kamyas. Ito ay nilalagay sa harap ng kanilang front entry or ng malapit sa kanilang front door kung mayroong pwedeng paglagyan doon ng halaman na nakapaso na kamyas, nilalagay po yan para yung tao na gumagawa ng ritual para malasin ng iba, babalik sa kanya doble pa. So, para ma-enhance po yung kamyas ninyo at para tumutok ito sa pagbibigay ng proteksyon sa inyo, talian po ninyo yan ng red na ribbon. Ilagay sa harap ng tahanan ninyo. Yung paglalagay po sa harap ng tahanan ninyo, hindi lamang yan para magbigay ng proteksyon sa inyo. Kung kayo po ay mayroong business, malaking tulong po yan. Nagdudulot yan ng good luck energies at opportunities din po. Swerte yan at mapapakinabangan nyo rin yan para po maproteksyonan kayo laban sa mga tao na kayang gumawa ng ritual para mapahamak ang iba at yung mga negative energies na maaaring madala ninyo, makakatulong po yan bilang pangontra. At yung iba po,
Yung iba, ang ginagawa nila, kung meron silang malago na kamyas, kumukuha sila ng siyam na dahon ng kamyas, pinapagpag po nila sa mga upuan nila, sa sofa nila. Kasi ang paniniwala po nila, naiiwan yung energies ng bisita nila sa mga sofa nila at sa mga upuan nila. So, ang ginagawa nila, pinapagpagan nila ng siyam na dahon ng kamyas every Friday ng umaga. Ginagawa nila yon dahil sa paniniwala na natataboy nito ang mga negative energies na naiiwan po ng kanilang bisita. Maaari itong makatulong para po doon sa makaiwas, mga tao na nais makaiwas sa mga negative energies na hindi natin nakikita. Sapagkat na andyan po talaga sila. Sunod, atis po. Ang atis ay isa rin sa mga halaman na po pwede ninyong gamitin para po maproteksyonan kayo laban sa mga negative energies. Ito po ang pamamaraan ng paggamit ng atis. Ang atis po ay pinaniniwalaan na mayroong mataas na protective energies. Ito ay nagsisilbing barrier po laban sa mga negative energies at mga tao na gumagawa ng ritual para malasin ang iba. So, tinatalian din nila yan ng red ribbon at inilalagay sa front entrance po, sa front entry. Doon inilalagay yan kasi ayon sa kanila, yung atis po ay kayang panghawakan yung negative energies na nakukuha niya. Kung minsan, kapag marami na siyang nakuhang negative energies, makikita ninyo sa dahon niya, maninilaw na lang at malalaglag yung mga dahon niya. Na kung minsan, natitira na lang sanga. Akala nyo siya ay nalanta na, ngunit nabubuhay siyang muli. So kung nakakita ka na ng nangyari sa atis na ganon, meron pong negative energies yun na inabsorb, kaya't naubos yung dahon niya. Pero mabubuhay pong muli yun. Basta hindi nyo sinobrahan ng dilig. Yan. Basta alam ninyo na hindi naman ninyo in-overwater at inalagaan naman ninyo, mabubuhay po yang muli. So kapag nabuhay siyang muli, maaari pong magdulot yan ng good luck energy sa inyo dahil na-capture niya ng lahat ng negative energies. At ayon din sa paniniwala, pwede nitong ibalik yung negative energies o yung mga malas na enerhiya na nagmula sa iba, pwede maibalik sa kanila ng doble. Kaya't karamihan po talaga may mga atis sa harap ng bahay. Hindi lang sa harap po pwedeng ilagay ang atis, pati po sa likod ng tahanan ninyo. Kung may likod yung bahay ninyo na medyo madilim, maglagay kayo doon ng atis para po maalis yung mga bad elements na maaaring manahan. Sunod, oregano. Ang oregano po ay pinaniniwalaang nagtataboy ng mga negative energies na nagmumula sa hangin. During the older days po, pinaniniwalaan nila na ang oregano ay nagbibigay ng protective energies dahil ayon sa paniniwala, mayroong mga malas na enerhiya na sumasama sa hangin. Kaya't ang ginagawa po ng ilan, ito ay ginagawa nilang fence, tinatanim paikot sa tahanan nila para mabigyan sila ng protective energies laban po doon sa mga negative energies na sumasama sa hangin. Kaya't nagtatanim ng oregano. Ang oregano po ay umaakit din ng mga wealth energies, kaya't makakatulong din ito sa inyo. Kung minsan po kasi hindi natin nakikita at hindi natin nararamdaman yung mga energies. Iilan lamang sa atin ang may kakayahang makita sila, ngunit hindi pa rin mako-cure yung mga yin energies na dala nila. Kaya po may pangontra ka talaga para hindi ito makapasok. Sunod, bukod po sa paglalagay ng oregano, maglagay ka rin po ng mga lemon plants. Kalamansi, lemon, oranges, pwede po yan. Maging ang pomelo ay pinaniniwalaan pong pangontra laban sa mga bad elements na kayang manakit. Ito yung mga elements na kaya ng manggaya ng tao. Kagaya po dito sa area ko, last year po, sabi ng aking husband, ako daw ay lumabas ng gate at ako ay tumatakbo raw. Nagulat po siya, nakaupo ako sa aking office chair at nagpapahinga. Ang sabi niya, "Mami, nakita kita lumabas ka ng gate, tumatakbo ka pa." Sabi
Sabi ko po sa kanya, sa laki kong 'to, mukha ba akong tatakbo palabas? At, kung lalabas ako ng gate, hindi ako maglalakad. Kasi po malayo ang sakayan, palabas dito sa amin. Magsasasakyan po ako kung lalabas ako ng gate namin. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ako 'yun. Kasi kung ako ay lalabas, magsasasakyan ako, bubuksan niyo talaga yung gate dahil hindi naman ako maglalakad pagka lalabas ako, lalo na kung gabi. Kaya't kung minsan po talaga may ganitong mga sitwasyon sa mga area natin, kinakailangan po lagyan ninyo ng proteksyon yung sarili ninyo para hindi kayo maapektuhan ng mga yin energies na dala nito. Kasi po delikado po yung mga yan na nagagaya na nila. Pagdating po sa paglalagay ng pumelo, yung pumelo po kung yan ay ilalagay ninyo, itatanim ninyo, huwag nyo ilapit sa front entry ninyo. Ilagay ninyo sa south area yan. Nagdudulot po yan ng proteksyon at good luck energies din. Ngayon, kung yung pomelo ninyo ay thornless, walang tinik, pwedeng ilagay yan sa malapit po sa front entry. Basta po yung thornless na klase. Pero kung yung pomelo ninyo mayroong tinik sa south area ninyo ilagay, ganun pa rin naman ang proteksyon na maibibigay nito sa inyo. Ilan lamang po ito sa mga halaman na po pwede ninyong gamitin. Ngunit marami pa pong mga halaman, mga herbs na po pwede ninyong gamitin laban po sa mga negative energies or mga bad elements at sa mga tao na may kakayahang gumawa ng hindi maganda laban sa iba para sila ay malasin. Maglagay po kayo nito para makaiwas kayo sa mga negative energies at sa mga kamalasan na maaaring maidulot sa inyo, gawa naman po ng mga tao nga, nagre-ritual pa talaga sila para malasin ng iba. Meron po talagang ganun na tao na kahit anong bait mo pa, talagang may nagagawa silang hindi maganda. So para maproteksyonan mo ang sarili mo laban sa ganyan, maglagay ka po nito.